Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa mga awit. Kabanata 132, talata 1 hanggang 5. Awit ng parangal para sa templo. Alalahanin mo, O Yahweh, si David na iyong alipin. Huwag mong lilimutin ang lahat ng hirap na kanyang tiniis. Alalahanin mo ang kanyang pangakong ginawa sa iyo, o dakilang Diyos ng bansang Israel. Wika niya ganito, di ako uwi, nangako ako na hindi hihimlay. Hanggat si Yahweh ay wala pang lugar na matitirihan, sang templong laan sa makapangyarihang Diyos ni Jacob. Ilan po, maraming salamat po rin Panginoon sa kanyang banal na salita. God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Ang aking po ibabahagi ngayong gabi ay mula po sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 132 sa talata 6-8. Ito po ang naksaad. Aming nabalita ang nasa Bethlehem ang kaban ng tipan, sa bukid ng Jaar namin nasumpungan. Ang aming sinabi, ang templo ni Yahuwah ay puntahan natin, sa harap ng trono siya ay sambahin. Sa iyong tahanan, Yahuwah, pumasok ka kasama na ang kabang sagisag ng kapangyarihan. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Ibigay po natin lagi ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa ating Ama lumikha. Amin. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ay mula po sa Salmo, chapter 132, verse 9-12. Sana'y palaging mamuhay ng matuwid ang inyong mga pari at umawit ng may kagalakan ang inyong mga tapat na mamamayan. Alang-alang kay David na inyong lingkod, huwag ninyong itatakwil ang haring inyong hinirang. Nangako kayo noon kay David at ito'y tiyak na inyong tutuparin at hindi babawiin. Sinabi ninyo, isa sa iyong angkan ang papalit bilang hari. At kung ang iyong angkan ay tutupad sa aking kasunduan at susunod sa mga turo sa kanila, ang kanilang mga anak ay maghahari rin at magpakailanman. Amen. God bless po. Hello po, ang aking Bible verse for today is from the book of Psalms, chapter 132, verse 13-15. Pinili ni Yahweh na maging tahanan ang lungsod ng Sion. Ito ang wika niya. Doon ako titira panghabang panahon, ang paghahari ko'y magmumula roon. Ang lahat ng bagay na hingin ng Zion, aking ibibigay, hindi magugutom ang dahop sa buhay. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. So muli po, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. At isa pong biyaya, no, na tayo ay nakapagpatuloy sa ating devotion na ginagawa. At tayo nga po ay nasa Psalms 132. At sabi po dito sa 16-18, ililigtas ko ang kanyang mga pari at ang kanyang mga tapat na mamamayan ay aawit sa kagalakan. Paghahariin ko sa Zion ang haring mula sa angkan ni David at gagawin ko siyang parang ilawang pumapatnubay sa mga tao. Hihintayin ko ang kanyang mga kaaway, ngunit hihiyain ko ang kanyang mga kaaway, ngunit pauularin ko ang kaharian niya. No? So dito makikita po natin, ito po ay yung Panginoon yung nagdi-declare, no? Ayon po dito sa Psalmist, no? Na paghahariin niya sa Zion, no? Yung angkan ni David. So, ibig sabihin, dito po natin makikita na kapag yung Lord, no, yung nagsasabi at nangangako na yung paghahariin niya sa Zion ay mula sa angkan ni David, ay talaga pong mangyayari ito. At sabi nga niya dito, ay ililigtas ko ang kanyang mga pari at ang kanyang mga tapat na mamayan ay aawit sa kagalakan. Talagang aawit ng kagalakan, no, na kapag ang Panginoon ay pinakita niya yung kanyang katapatan, no, talagang mapapaawit talaga sa kagalakan yung mga tao dahil ang Panginoon ay talagang tunay niya na talagang tapat. Pero dito sa 18, sabi niya, hihiyain ko ang kanyang mga kaaway, ngunit pauulanin ko ang kaharian niya. So dito makikita po natin na talagang mapapahiya, no, habang ang bansang lumalaban o kaaway ng Israel, no, sapagkat yung Panginoon ang pumamatnubay sa kanyang bayan, na talagang hindi po ito matatalo sapagkat yung Panginoon yung kanilang pinaka-banner. So purihin po ang Panginoon at ang patuloy na pagpapala ng Panginoon ay dumaloy po sa ating lahat. God bless everyone.